Kung kung mabalik kita New Testament, anong church? Mga tao. Mga tao. Number 2, Christianity is usually referred to as the church to distinguish the followers of Christ from the state and from the world. So, usually, kanakaan, itong pagiging sa mga Kristiyano o itong Christianity, asya minsan itong ginagamit, referred to as the church, pag distinguish, pagkilala, ano itong tama nga wari-wari word, pag tumbok ba, kung ano ka mo nga grupo, kung ano ka mo nga kung ano yung simbahan. So, kanina, kasing iya nga niya church, GIL. GIL. Jesus is Lord. So, haya na nga kinabaguhan nga paggamit, kasi itong paggamit itong pulong nga church, simbahan. Ano yung simbahan? Kasi rin nga nito ng bisita, kami po ay mga GIL. Diba? Kasi kinabaguhan nga paggamit itong church. Pero, mabalik nga ni kita, mabalik kita dito itong pulong itong Ginoo. Ang mga tao, itong church, diri kung anong grupo, ang mga magturoon. So, church history, therefore, is nothing more than the history of Christianity. So, another informal way na paggamit ito ni word na church, pag-distinguish kung ano ka mga grupo. Diba? Ano ka? Sige na, Baptist. Ano ka? Pentecostal. Ano ka? Born again. Diba? So, siya kinabaguhan niya paggamit ito ni word na church. Number 3, denomination of Christians are commonly spoken of as churches. So, amo na, embracing believers in various groups without regard to faith and practice. So, ginagamit itong word ng church, itong magkador dilain yung mga Kristiyano, Baptist, Pentecostal, yung born again, lahat na. Pag gamit na itong word ng church, nga disregard, parang binabaliwala kung ano ito nila mga tinutuuhan. So, church, paggamit ito ng church. So, informal na paggamit itong word ng church. Another thing, modern, number 2, some modern notions of the church. Notions of the church. Okay, some modern notions of the church. So, makikita natin din nga usapang ideolohiya na paggamit itong church na word. Okay, may natong tutulong ang klase ng theory. 1, 2, 3. Ini nga theory, may dati universal visible theory. The universal visible. Next, the universal invisible naman. Yan. Church branch. Ayan. Importante nga itong pag-adman, ini nga tutulong, nga para makita natin kung ano ba talaga itong totoohan ini nga mga yung mga church. Very particular kung ano itong church ni Jesus Christ, no? Pero particularly kung anong era yung totoohan, makikita ba natin, dapat paintindihan natin kung ano itong era galaw. So, amoy ni. So, number 1, ito natin ina-advan o trahon ko, itong era mga belief. Era belief kung ano itong church. Ano itong belief itong kalibutan, particularly itong magkadulong. Lain yung mga grupo. Kung ano ibig sabihin itong church. So, number 1, the universal visible theory. Also called as, tinatawag rin siya, imperial theory.
Okay? Imperial theory. Which means, ibig sabihin po niya, nga may da niya simbahan na kinikita. Nga may da niya puno or leader. Usually, in a universal visible theory, makikita natin nila, pinaka-prime example is the Roman Catholic. Kasi itong pinaka-prime example. Makikita natin kayo, di ba? Visible. Universal, pangkalahatan. Visible, kinikita. So, notions itong church, para pakaintindi ko na itong simbahan, universal visible theory or the imperial theory. Usang example, Roman Catholic. Makikita natin na may da puno. Ano itong puno, itong Roman Catholic? Sino itong naglilid? Sino itong nangunguna? Itong Pope. Itong Pope, na may da kinakaptan nga simbahan, pwede na itong tawagon ng empire. Pagkaginadako organisasyon, damo, simbahan. Visible, universal, visible theory. Na may da puno, na may da niya empire. Siya ito, pagkaintindi ito kalibutan. Universal, visible theory. Ano naman po ito ang universal invisible theory? Okay? Universal invisible theory. Ito din, makikita natin, single out na niya. O sala. Universal, di ba? Pangkalahatan. Visible, kinikita. Ito din, di rin naman kinikita. Pagkaintindihin nila, itong requirements, pagkaintindihin nila na pero pagkaintindihin nila nga kanina itong invisible theory, members of the church. The church. Ito pwede belief is that pag kaparte ka ito universal invisible theory, church, particularly church, saved, membro ka. Ito pa kaintindi. Invisible baga. Hindi rin kinikita. Waray building. Basta natuod ka lagi kaparti ka na, membro ka na itong simbahan. Ito, invisible. Kinikita. Waray lugar, waray puno. Basta kaparti ka itong nga. Hindi rin kinikita. Pero, ano yan? Grupo. May na itong mga natuod din mga sumasit. Ikatulo, the church branch theory. Itong church branch theory, makikita natin that this makes the various denomination mere branches of the main stem which no longer exist. So, ini nga church branch theory, makikita natin nila nga, asya may nga belief, for example, adi Baptist, adi born again, adi Pentecostal, adi JL, mga sanga. Pero kung pag-aadman natin itong pulong itong Ginoo, pero rin mga sanga, pero waray good tinikangan. Asya itong pakaintindihan, modern, kinabaguhan yung pakaintindi itong mga tao yan. Nga itong Baptist, Pentecostal, born again, JL, nga tanan. Mga sanga-sangala po ito yan sa Rinera. Mga sanga-sangala. Pero kung tutukin mo natin, tutuntunan natin kung natin tinikangan, waray, very good talaga, related. So, pagkaintindi nila, mga mere branches of churches with the same roots. Naintindihan niyo? Nakukuha niyo? So, asya itong pagkaintindi itong pinabaguhan nila itong church. Number 1, universal visible theory. Example niya, Roman Catholic nga church. Universal. Ang pagkahaluwag na tanan nga, halos nga tanan nga nasod may da. May da leader, Pope, may da niya empire. Ito invisible, kita natin nila, basta los ka,
ang bulig na ito ng invisible na simbahan. Simbahan, Ginoo. Katulo, church branch theory. So, nga kita church. Para ito pa kaintindi itong mga tao, mga interrelated kita, mga sanga-sanga. Pero, very good talaga. Yan ha. Asya po itong modern nga paggamit itong church. Kanina, nakita natin nga, ginagamit nga ni pag-distinguish ko na ito na itong grupo. Ano itong church? JIA. Jesus is Lord. So, ganito. Anong example? Okay, so, katulo. Nakukuha pa niyo? Nakukuha ba niyo? Hindi rin ba mapaspas? Pa niyo? Okay? Katulo. I-reason ko na pa niya. Okay. Number 3. Pre-Christian. Pre-Christian use of the word church. Use of the word church. So, meron nga kita pre-Christian. Okay? Before pa ma-establisar itong ideya nga word na Christian. So, pre-Christian. So, meron nga kita nga pre-Christian, itong word na church, the word church. Church. C-H-U-R-C-H. The word church. Itong word na church, nagtikang ko itiya itong Greek na word nga Ecclesia. Yan. Ecclesia, which means, ibig sabihin po niya, to call out for the purpose of assembling. Na. So, itong word na church, before may establish itong Christian, word, itong idea ba nga pre-Christian ba? Use of the word church. Ano nga niya itong niya Greek? Ano pa niya Greek? Ecclesia. Ito ibig sabihin, to call out, kumbaga, pagtawag, para itong rason o katuyuan itong pagka-terero. Kung haton bayan ang panahon, di dahil si Tihol, pag magtatawag ini yun, may nira, sisyon. Asya itong pre-Christian use of the word church. Kumbaga, pre-Christian, sumaringan ni church, may session. May session or may meeting. May pa-meeting. Bisan anong pahit nga klase nga pagkatirig o kung maraot, illegal or legal, maupay o maraot. Pwede itong pagtirero nga mansusulong kita. Kaya pagtawag ba? Pagtawag, tara, sulong mo tayo. Pagtirero. Ka-assemble. Or may danaton meriting, magpipirit na kasi kita. Asya pa'y meaning itong church, pre-Christian. You know? So, the word church comes from the Greek word ecclesia, which means to call out for the purpose of assembling. Ginamit po niya ditohan government ang panahon, okay? Pag-gobyernohan of ancient Greek cities was democratically administered by duly qualified citizens and lawful assembly, called together from time to time to transact business for the public good. So, suga dito ang binubuhat nila dito sa City Hall, may nila session para i-restoryahan nila kung ano ka-uupay hitong syudad. Asya ito paggamit ng pre-Christian use of the word church. So, the word ecclesia, karayog ko nga itong word na ecclesia,
waray po iya koneksyon hiton bisan ano nga mga religious nga pagkatiriro. Waray. Kung mapapansin nga ninyo, ginagamit nila itong church pagtawag hiton, meeting. So the word ecclesia, waray po niya no religious connotation or connection. Ano? It simply means pagkatiriro. Bisan ano ang klase ng pagkatiriro. Kung magmimiriting, kung magpra-practice itong pagkanta, basta pagkatiriro. Ano? So, makikita natin nila at ang paggamit Book of Acts chapter 19 verse 39. Acts chapter 19 verse 39. Pakibasa po. Acts chapter 19 verse 39. Makita natin nila ang ginamit po niya ginamit po niya ang pag-mirating ng mga taga-council, ng mga counselor. Acts 19 verse 39. Okay? Pero kung may iba pa kayong reklamo, yan ay kinakailangang ayusin sa opisyal na pagtitipon ng taong bayan. Yun. So, pagtitipon, official, ibig sabihin government, official na pagtitipon ng taong bayan. So, the word ecclesia is also used, ginagamit niya natin, ginagamit natin yan ng panahon, also used as the word congregation. Diba? Ginagamit pa natin yung congregation natin, So, ginamit niya ang simbahan, yung word, yung ecclesia, The word ecclesia also used as congregation. Acts chapter 7 verse 38. Acts 7:38. 38. Acts 7:38. Pakibasa po. Tagalog. Sige. 7:38. Nang naroon na ang ating mga ninuno sa disyerto, si Moises din ang namagitan sa mga tao at sa anghel na nakipag... King James Version, basahan natin para ma-emphasize pa natin. King James Version, 7:38. Ito yung naroon sa iglesia. Yun. Iglesia. Na-mention nila, iglesia. So, nagkatiriro kira. Congregation or pagkatiriro, itong church. Ginamit nila nga word nga iglesia. Iglesia. So, damo itong gamit itong Ecclesia Bible. Pwede iya gamiton para itong mga manaramba, Ecclesia nagkakatiriro or plain lang nga nagkatiriro lahera, nagmeriting lahera. Lang. So, very good iya connection itong pagiging magsasamba or religious ng mga connotation. Word nga, trangko, Ecclesia. Ecclesia. Okay, kada kita hiton number 4. Ano naman yan ang pastor? Number 4. Number 4 is the ecclesia. Or Assembly of Christ. The Ecclesia or Assembly of Christ. Makala kita itong English word itong church. Okay? Nakita itong English word dito in church. Itong English word dito in church, English word. Church. Okay? An English word of church, makikita natin nila, an iya Greek word
Ang iya gimbasihan ang English nga word nga church. Otron ko ang iya gimbasihan ang English word nga church. Nagtikang ko iya itong Greek word nga Koryakon. Yan. Nagtikang iya itong Greek word nga Koryakon. Ano pa itong ibig sabihin itong Koryakon? Ibig sabihin, iya meaning is of or belonging to the Lord. Yan. So, yada na ano? Belonging to the Lord. Ibig sabihin, itong Koryakon of, ibig sabihin kanan or tagada iton Ginoo. Kanan Ginoo or kanan Ginoo or tagada iton Ginoo. Okay? Koryakon only occurs 2 times. 2 times. 2 beses lang po na-mention niya Greek New Testament. Okay? 2 beses na-mention ang Greek New Testament. Makikita natin nila. Una, Lord's Supper. Ngan, Lord's Day. Doon lang ginamit yung word na Koryakon. Ang pag-mention ng Lord's Supper, ang pag-mention ng araw, han, pagsamba. Koryakon. Okay? So, there here, it is never translated. Okay? It is never translated church in the New Testament. So, ano yan? It is never translated. Never translated. Na church. New Testament. So, itong word ng Koryakon, waray di translated nga church and New Testament. Okay? Ginko pantala. Kung diin tinikangan ini yung mga words. So, ang English word yung ginamit as church, Koryakon. Pero hindi pala ginagamit iyahan word nga church. New Testament. Okay? Itong Koryakon, used by the early Greek tribes, by the early Greek Christian, for the Lord's house or meeting place. So, ginagamit lang pala siya as Lord's house or meeting place nila. Nakakuha natin. Word nga Koryakon. So mismo ang lugar. Ang balay. Ano? Lugar or balay. So damo ito nagamit. So damo ang mga grupo nga ginamit itong Koryakon. Itong iyang real meaning is the house or ang lugar kung iyaking kakan. Iya. Okay. Pansin niyo, ang pagsaray ni Jesus Christ nga, I will build my church. Di ba famous? Kilala natin ito nga quote ni Jesus Christ na I will build my church. Ginamit man liwat yung church na word. Parapit yung gamit yung Koryakon, ang yung ginamit Ecclesia. Pagtawag. In meeting ang mga ligtas, mga luwas. Pagkatiriro. Kuha. Pagsarin ni Jesus Christ na I will build my church. Ito niya church, assembly ng mga ligtas. Yun. Yes, para sa mga ligtas lang. Asya po itong meaning, itong meaning.
Okay? So, ginamit po ni Jesus Christ nga word nga church dida, pag-distinguish, pagpahibaro nga ini nga grupo para iya. Kuha niyo? Diri lang basta-basta nga pagkatirero nga magpiperenta ka sa ira, magmimeriting ira, city hall, diri. Ini nga grupo para iya. Ngayon pagkatuha iya. Kuha niya? Pastor, matatawag ba yan na banal? Yes. Ano? Divine ba? Na klase ng pagkatereno. Kaya pinagkakaiba, iniiba kasi natin itong yung pagtawag, paggamit ng Jesus Christ ng word ng church. Itong normal lang na assembly. Ano? Iniiba. So, damo itong gamit itong word ng church. Okay? Okay. So, the Greek. So, itong Greek na New Testament noun. Hello. Itong Greek na New Testament noun, ecclesia. Greek New Testament. Greek New Testament, nag-appear yan 115 times. 115 times. 112 translated as church, and 3 times translated as assembly. Kaniya? Di na kasi nagkakagulo, di na kasi nakaka-confuse itong King James Version. Iba pa nga mga translated. Dari original ha, take note, translated Word of God. Di na kasi nakakagulo kasi isa lang yung ginagamit nilang word. The word church. Hindi specific yung paggamit. Kasi minsan, when the Bible tells us or nagme-mention ng word ng assembly, ng church, it means assembly. And minsan, the word church talaga. Ganun. So, the noun ecclesia. This is ecclesia. Ecclesia. So, impirit talaga ang King James translators nga gamiton talaga halos na tanan itong word nga church. Ano pinirit nila. Kumbaga, ang paggamit ni Jesus Christ nga in word nga church, diri mismo ang building, kundi abstract yung butangan niya, haluag ba itong ibig sabihin? Diri mismo ang literal na ibig sabihin ng Jesus Christ, I will build my church. Okay? So, pag-address natin na itong mga tao nga iya pipiliin, niya mga pinili, niya ililigtas, asya itong niya church. So, makikita natin din nga, and so when Christ's ecclesia as an institution becomes concrete and operational, it is an actual assembly of His followers in organized capacity. That it is a visible organization which necessary in as much as it is composed of visible people. If there is any other sort of church that of a visible congregation, revelation, and investigation, have alike failed to locate its whereabouts or define its function. Such an inconceivable, intangible, invisible concern as the imaginary visible church have never been known to convert anybody or to perform any functions of an actual church. So makikita natin nga ini yung mga modern notions, ito nga invisible na simbahan, direct talaga diya magpa-function mga pay. Kaya ang gibuhat ng Jesus Christ, nag-establish sa riya, grupo yung mga tao, kinikita, ada. Diri lang basta-basta nga adala itong hangin. Kundi naabat, ada. Itong ecclesia ni Jesus Christ. So, ang panahon ng pagsalit Jesus Christ niya, upon this rock, we will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. He was speaking of the church
prospectively, something to be built. Ibig sabihin, nagyaya ka ni Jesus Christ, nakikita niya in the future niya, something na ihimon. Okay? Ihimon niya, i-build niya. I will build sa niya. Okay? Concept ni Jesus Christ, something like sa mga building. Na nakita niya mga materialis. Okay? Nakita niya mga materialis. Sige ta. Kita na Believers. Living stone. Ini yung mga pinili. Nga ginkuha kita, kumbaga ang mga bato, ginkuwari, tikang hiton sa nga sinful nga situation. Kinuha kita ang Ginoo, living stones. Pag-build dito iya church. So makikita natin dito nga, Christ loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with washing of water by the word, that He may present it to Himself a glorious church, not having spot, wrinkle, or any such thing, but that it should be holy, without blemish. So the church Christ founded to build, the church for which He died, is promised perpetuity and glory. So mapapansin natin din, and the promise of Jesus Christ na church na i-build, magpapadayon yun. Dari maudong. Kaya no? Mga buhig. Mga buhig. Kita. Tugtog na ito. Tapos-tapusan. So, Pastor, ay panahon, Jesus Christ is going to be the church until tomorrow na rapture, it is the end of the church. Siya na nga din nga sinisira niya Pastor John MacArthur ng affection. It is not na very effective or very gradual process. Siguro sa yung last person na kanya ang Ginoo, and then rapture, and then the church. Basta ang Pentecost recognition ng church. In-recognize in church. Okay? In-recognize in church. We are being built. Okay? Built. Okay? So, dalanin natin tapos ano, ito natin lesson. Naintindihan niyo? Ito natin ba? Ito natin lesson. Pagkakaiba itong iglesia, paggamit itong tama itong koryakon, ano? Kung ano ba talaga itong church. Itong main thought din, ano pa itong church? The church is the people. Mga tao, saved, ligtas. Okay? Na hindi nga koryakon, ang ginamit ang English word church, nagtikang itong Greek word ng koryakon translated as only as house. Malay. Kakatirukan niya. Not necessarily mean nga ginamit ang iglesia, ang simbahan na mismo ng Ginoo. Iglesia is also used as assembly, pagkatirero. Based on ano nga butang. Basta nagka-tirero. Kung baga haaton, orient meriting, patawag ang meeting. Kanan Diyos, kanan religious ng mga butang. Yes. Ganun yun. Opo ha? So, amo pa ito ano? So, may na po niyo concern? May na po niyo pakiana? Concern, pakiana. So, meron nga kita colloquial. Ano pa ibig sabihin ng colloquial? Informal. Nga, pagyakan. For example, kumusta ka? Ang colloquial, kasi kita, ano na? Ba? Colloquial, diri tama nga pa. Diri yung di formal nga paggamit itong word in church. So, damo itong era, ginagamit. Yun na, maaaring na kita. Ano na itong ibig sabihin itong church. Ano? Ano ibig sabihin itong church? So, dako nga butang, hindi man itong bottom line. Dako nga butang, maintindihan natin, higita, mga building materials itong church, mga buwi. Kindigtas kita itong Ginoo para ma-build din nga church para itong ihimaya. May ito.
Yes? So, yun. Sige, wala na nga ni questions. Alay kita magkapag daw. Mag-pray kita in closing.